the question again? How has the movie changed your perception of motherhood? I know, and if you can answer it. Well, as you should know, I prefer to be the first one. So you know, I think the writer can answer. Personal na ba talaga nilalapit? Uy, ano daw? Wala na pulot? Excuse me. Umaasa ka talaga ba yung pumulot? Ako nga pinipilit ko lang ba yung pulot kayo sa akin? O diba, nabago ba? Siyempre po, as part of the LGBTQIA+ community, siyempre, nabago rin yung perception talaga namin, lalo po ako sa mother. Kasi mother comes in all forms. At hindi lang talaga siya sa isang gender. May iba-iba po tayong klaseng mother. We have mimifies, we have mother materials by linguist, mom, we have mother nature. So, like, iba-iba po. Kaya, ayun. Yes, you will continue. Ganda ng service niya, ha? Kasi ako, portray ko dati as mago, di ba? Yung dati. So, perception ko about mother. Sabi nga, tama nga, walang gender ang pagiging nanay. Pagiging tatay, magiging nanay, kung sino. Kaya ikaw, pwede ka rin magiging nanay. Ganda rin ang sagot. Ako, MC, ang dami. Basta marunong kang magmahal, pwede kang maging nanay. And Ganda! Short and sweet. Sweet. Speaking of short and sweet. Siyempre yung motherhood is a responsibility na kombinado naman ako. I'm a mother to many gay people, gay friends of mine, and in the past years, ma-attend na ng mga workshop, nabibigyan ko ng workshop sa mga batang bakla, ng mga motivational speaker din nila ako. So, actually, ang aga ko naging mama, ang aga kong naabot ang mama status. As in ngayon, pupunta ako sa mga gay clubs, may mga mas matanda sa akin, mga mas sweet na rin ang tawag sa akin. So, ang feeling ko, ang pagiging mother is really a big responsibility. Madami pwedeng tawagin nanay, pero responsable ba yung tao ngayon? So, part of that responsibility, nasabi nga niya, dapat marunong ka magmahal. But other than that, madaling magmahal, pero responsibilidad mo yun, bigyan ng magandang future, yung mga ginagawa mo anak-anakan, or yung tunay mong anak for that matter, or yung tinuturing mong anak, whether biological or in paper lab. Responsibility is really very important. I love it. Okay. Next one. Ano ba kung tatanong dyan? Wala na. Okay, I'm going to proceed with the questions given here. For Vice, gano'n ka-involved sa creative process ng movie mula kay Jake at Sir Mike Amamia? Biro pa kayo naman ako ever since. Hindi, kasi gano'n kami ni Direk Jun eh. Nasimulan namin ng gano'n. Sa unang meeting pa lang, magkasama na kami. Pareho kami nag-isip kung ano yung pareho kami kasama ng writers ng movie kung ano yung concept sa cast, sa kanya-kanya kami baguhan, sa title, kahit yung pwede yun, may chat group pa kami, butuhan yun. Pati sa script, sa lahat eh, si Direk Jun, he not only decides for himself, he always asks, and masarap sa mga na lagi niya akong tinatanong, hindi niya akong opinion, hindi niya akong view. Hindi namin pinapabayaan ng isa-isa. Pag meron din akong pakiwali ko ay, Direk, parang pwede ganito. Malaya akong sabihin ko sa kanya yun. Hanggang sa pag-i-edit ng main pick, ito kasi, last year, binulaga nila ako, ayaw nilang ipanood sa akin ng main pick. Gusto nila, papapanood ko siya sa araw mismo ng December 25. Walang pa-preview. Walang gano'n. Gusto nilang biglayin ako. Pero ito, sinama nila ako dun sa pag-design kung paano nakilalatag yung main pick. Yung unang edit pa lang pinapakita nila sa akin, tinatanong nila sa akin, Vice, kamusta? Ano pa kaya lang ulit ko? Anong gusto mo? Gusto mo pinagdag? Gusto mo tanggalin? Hanggang sa nabuo yung final edit yung main pick. Sinama nila. You're part of it from start to end. Di ba? Uy, yung Disneyland ba? Pinasara niyo? Oo, pinasara din, no? Pinasara. Nandun kami, binigyan kami ng time exclusively for us. Tapos,
Tapos, isinabay kami sa nandito yung tao. Right. Tapos, binigyan ulit kami ng oras na para sa amin lang. Tapos, hanggang sa next time siya nandito ulit kami. Ano mas gusto yung experience sa Disneyland? Ganda po. Ganda. Nakita mo sila Mickey Mouse? Opo, lahat ng characters. Saya. Ilang days kayo siya sa Hong Kong? Parang, one whole day ako, pero sila, parang 2 days silang. At saka hindi lang namin basta ginamit yung design sa location. I mean, we had the fact five. I mean, hindi biro na makuha si Mickey Mouse. Beginning ito na Daisy and Goofy. For you to be able to get, past ng superstars, bibigyan kayo ng certain number of time. And to be able to get, paano nakikipagtrabaho talaga sa superstars? And I have to credit na si Percy had connections with Disney. Pero yung connection sa Disney. Ayun, si Mickey talaga. Next to Percy. He used to work so nagamit talaga namin yung connection niya. Kaya nagawa namin. Yung kinukuha na namin yun, naiyak ako. Kasi yung sumasayaw sila kasama sila. Stream ba yan? Hindi. In-achieve talaga. May oras sa binigay sa amin, we have to shoot that in 15 minutes. Nagawa na naman. Pati yung pa-fireworks, binigyan na kami ng magandang pwesto para ma-shoot namin yung fireworks din sa gabi. Oo. Nagpag-import pa sila sa Pipawik ng mga Meron naman silang sarili. Oo, meron ko nilagay ko sila mga goodbye bakla. Pinoy na Pinoy, eh, no? Nakaka-proud kasi we are the first movie in Asia na pinyagan mag-shoot sa Disneyland. And the third in the whole world. Wow, congratulations. What a feat for County Mother. And kami tanong ako before we go to the prompter. Kanina ko iniisip while driving. Sabi ko, anybody from the cast can answer that. Is there anybody outside from your biological or real mother na tinuring yung nanay? Na may ginawa sa inyo something very, very significant and important that really touched your lives? Everybody, even Pichante and Carmi can answer. Si Nika. Ako po yung lola ko. Kasi yung mother ko po, bata pa lang po ako, maaga po siyang pumunta ng ibang bansa para po magtrabaho para sa pamilya namin. And naiwan po ako talaga sa lola ko. And siya po yung tumayo talaga na parang nanay ko. To the point na tawag ko po sa kanya is mama. Okay. Parang mother in Kapampangan. Maraming ganyan, ha? Di ba? Yung mga lumaki sa lola. Yes. Di ba? Anybody else? Shoes. Siguro po as I navigate kasi my way sa Starbucks, marami akong hindi alam. And really help pave the way for me to learn, be accountable, and actually, grow endlessly. So, he was like the lighting torch, yung parang guidance ko po, ikaw, may para nalaman ko saan ako dapat ng lugar, saan ako dapat alam ko kung saan ako pupunta. So, parang naging guide ko po si Remy. Parang in a way, siya po naging mother ko sa MSD. Parang naging And thank you din kay Shubi kasi inaalaw na akong gano'n. Pinabayaan na kung sabi ko siya, pwede siyang pagalitan, pwede siyang pagsabihan. Ang dami na natin pinagdaanan, ang dami na namin napag-usapan, ang dami na natin nasabi sa isa't isa. Ganun kami dalawa. Yung pag may nararamdaman kami sa isa't isa, pwede natin sabihin sa isa't isa. And pwede natin i-resolve na tayo lang. That takes a lot of, first, maturity. Second, love for each other. Kaya, love ko yun sa Shubi. Kaya sabi ko, kung tayo manunulog sa ingay, kailangan tayo dalawang magkakaintindihan tayo. At magkakaintindihan ko yung Shubi. Shubi, reaction to that. Love to know advice. hindi ba na sa mother eh? Mom, hindi ko ayun, namiss ko eh. So, I'm happy to be given this chance na be the same era as Rene. Talaga pong si Rene, at hindi lang po talaga siya si Rene. Marami na po siyang nabago ng buhay at binago niya ang buhay ko sa
maraming salamat. Anybody else? Meron kayong, oh, yung mga cellphone, kalong na lahat. Kailan mo kayo na. Okay, anybody else? Sa during my whole career, I was so lucky na buong career ko ay hinulmabing rainstorm, ginapang ng women of ABS-CBN. These are the 8 people who are older than I am na nauna sa ABS-CBN. So, well, technically, ate ko sila, pero parang silang nanay sa akin, especially to my career. These are, nung pumasok ako sa industriya, at that time, mga boss na sila, mga writers na, director na. So it was really very easy for me to transition from being a production staff na off-camera. And eventually, to become an actor dahil sa kanila lahat talaga. Kasi sila nagsabi mga aktor, artista ka na sayang, ang ganda mo, ang talent mo. So these are namely David Rinal, Wende Ramas, Direk Joel Bayani, Roxy Liquigan, Louie Andrada, Biboy Arboleda, my first manager, Eric Salud, Don Paresma. So sila yung talagang mga ate ko na really live my career and created a masterpiece na ang pangalan ay The Universal Sleep. Maski yung sila nagbigay ng title sa akin. So I'm really very thankful hanggang ngayon sa kanila. And I'm doing, so ngayon ako naman, it's my time to mentor. Yun naman I'm trying my best na gawin nga sa mga batang bakla naman na hanggang kaya ko, i-uplift sila, tulungan sila, mag-develop, mag-kapahan ng kanilang mga career. And si, Ikaw si Derek, sorry. okay. Si Derek Gwen, siya talaga yung nanay ko. Bago ko tinako kayo ni Derek Chu. Si Derek Gwen talaga. Nung nagsisimula ako, siya yung nakipaglaban sa akin. Siya yung nagbenta sa akin sa Viva Pills. Siya yung naglambo sa akin kahit natakihan ako ng iba. Siya yung nagtiwala talaga sa akin. Siya yung nakipaglaban sa akin kahit ayaw mo na akong bigay ng role sa teleserye kasi dami ng lupa ko na ginawa niya akong babae, ginawa niya akong salamin para naman nandun ako sa teleserye. Mas ngayon, hindi ako, parang talaga siyang nanay. Parang siyang nanay na best friend, na kapatid, na yun, si Tita Cory, nanay na nanay ko siya. Yung mga ginagawa ng nanay ko sa akin, ginagawa niya sa ibang paraan kung paano ko inaalagaan ang pinagalaman ng nanay ko, ganoon si Tita Cory sa akin. Ako naman, ewan ko yung mga gets, hindi na kilala ko. Pero syempre si Direk June, malaking utang na loob ko talaga sa idea first kasi na-love niya talaga ako. Pero naging mother ko rin si Direk Lino nung nabubuhay pa siya. Kasi bata pa ako noon, yung first movie ko sa kanya with Nora Honor and Vilma Santo. Nora Honor and Christopher De Leon. Nung last day, siguro mga 18 years old pa lang ako noon, umiyak ako. Sabi niya, ba't na umiiyak? Kasi last day na ba ito? Parang enjoy ako. And then he asked me, sabi niya, anong gusto mo mapuntahan na sa abroad? Sabi ko parang, yung Eiffel Tower, ganyan. I never thought na masyado na rin akong minahal na parang nasa bahay namin sa Santa Ana. Siya nag-spend ng Christmas Eve, New Year's Eve, and then talagang sinama niya ako sa mga film festival noong nakasulit naman ako kasama talaga doon sa pelikula. At naman niya ako anak. Kasi binibili niya ako ng gata kasi hindi ko alam kung anong nakita na sa akin. Pero ginawa niya talaga akong anak niya. At parati niya ako at ginabayan niya ako. And I made a lot of movies with him. And sobrang respect ko sa tao. Thank you, Dick Army. Chanda. A mother comes in many forms. No gender, no age. Of course, my mother was my hero too, because until I was 18, before I ran away from home, kasi nakihinas, nagrebelde, syempre she was always there to guide us. Kami dalawang katuwang because my father left our family. So, she was my hero, pero physically, because I left home, she was still there guiding me, pero nung napunta na ako dito sa Manila, in the early 80s na, until now, yung mother ko talaga, who I
nurtured me. Whatever little seed of brain I have na cultivate niya at our national artist si Ricky Lee. Na hanggang ngayon, lahat ng natututunan ko about life, about filling each other's needs, wisdom, humility. Ricky Lee's name is so great, but he's the most humble person I know. And I picked up from there. So ngayon, I'm looking forward to another Christmas pag hindi ako nakaka-uwi sa Cebu. Siyempre, I'll be spending Christmas again with him. And also, I want to thank him talaga for saving my life because there was a time I was so wayward. I was on drugs and was kind of a bad stage. But what woke me up was the idea that if I keep doing this and if I don't mend my ways, I'm going to lose this friend. And this is the one friend and the one mother I want to lose. Thank you very much. National artist, diba? Silence, Carly, si Miss Shanta, Ricky, mag-isip ko rin sa shoot. Palit ako na yung mother. Huwag mo naman masyado. Huwag mo yung palitan. Maganda na record na namin. Hindi ako parang tumakapag-umpisa ako dito sa political game. Wala kami dito sa MMM, political game. Nilalaban din. Pinalaban na lang. Iya. Ako, of course, sa industry namin sa comedy bars, ang namin talaga namin, of course, may Vice and Ate MC. Kala ko dati wala ng comedy bar na sa pandemya. Nandun kami sa panahon na gusto ko na uwi ng probinsya, magsaka na lang, charot. Hindi pa naman nagiging wala na. Yan magsasaka ako. Sabi niyo, may baka magsaka na lang ako. Eh, hindi na tuloy. So, nagsaka na lang siya wala. Hindi ka alam yun, yung pahalit. Nagsak ng rice. Nagkagay ng rice. Kaya dito na ito, sunod na nga, binigyan kami ng bagong tahanan ulit. Ito ang mga sponsor ka. Parang pinag-iwan. Parang sinabi kayo naman. Kay Alex. Oo, mga boss ko ito, dapat pabaitan ko sila mag-zero sa Anybody else? River, Brent, Esnir, meron ba kayong gusto idagdag? Bigay natin ng next gusto ko siya ulit na kasi wala siyang nagtanay, yung mom niya lang talaga ang mom niya eh. Wala siyang nanay-nanayan eh. Si MC nag-over, baka gusto mo na siya nanay-nanayan. Oh, gusto ko siya may pasahan sa kanan. Okay daw MC. Labas daw. Okay daw. Ay, wala akong problema. Ako na yung makakita ka ng anak. Dami ha? Okay. Thank you everybody. Sino mas ba? Aside from... Ay, mas ba? Okay. For Vice and Nadine, anong parte ng pelikula kayong pinaka-excite na makikita namin starting December 25? Meron ginawa si Nadine Lucille. Ayaw niyang gawin, pero dahil generous siya, hindi niya sinabing ayaw niya. Nang diretsya, sinabi niya na, kung sinabi ko, ito ang gawin mo to. Kung sabi niya lang sa akin ay, diba? Kaya ito sa pagkato, hirap ako. Kay Ate May mga pinapagawa siya May na. mga pinapagawa siya na wala sa script or may gagawin siya wala sa script. Siyempre yung mga eksena dapat seryoso yung di ba? Hindi ko magawa. Nakakailang take kami kasi ang hirap mag-keep ng straight face. Wait, naalala ko. Kaya kung sinigil din to, kasi pwede nyo mas pwede walking niya kay Hamid. Direct mo pwede na, oo, kuya. Kasi ito. So siya talaga, ayos, pero wala siyang nagawa, ginawa niya yun, abangan niyo po. Nagawin ko naman talaga. Yun lang, nakakailang take lang kami. So abangan niyo yung mga ganong eksena namin. Sa birthday party. Oo, tsaka yung after ng magandang pageant, di ba? Oo. Naku, ang hirap na. Naiiyak na ako sa hirap. Pinagpapawisan ako, ganyan. Yung may kiwento mo na kasama sa Iya, si MC, si Vice, ay ba? Iba pa para. Pero marami pa. Pero yun, sana po abangan yun. Kasi yun talaga
before. Pero ito yung ginawa sa pelikula or kahit sa mga interviews, kahit in person, hindi ko yung gagawin. Ano po na ano eh, huwag kang tatawa challenge the movie, usually nag-gusto eh. Okay. Actually, yung acting eksena rin. Yes, tama ka ba yun? Oo. May umuling may ice pack sa mukha. Di ba? Pero may white noise. May confrontation si Ian Minas sa kasi sa camera. Oo, magdadalawang isip si Marisa Soriano kung kamay na ba talaga pinakamabigat manapalo si Carmen Martin. Oh my God. Abangan natin yan. Okay, final question tayo. Ano yung back-on experience from this movie? Okay. Ang papauling experience ang papauling yung experience, katulad ng lagi namin gusto nyo maramdaman at paulit. Tuwing Pasko, gusto namin mapatawan namin kayo. Gusto namin mapagaan namin yung mga pakiramdam ninyo kahit sandali lang. Kasi alam mo natin na ang bigat-bigat ng sitwasyon ng napakaraming Pilipino sa Pilipinas. So pag Pasko, gusto namin makapagbili ng kahit sandali time out lang. Tawa tayo sa mga kabulustugan na ginagawa namin sa pelikula. Pero nandito ako ngayon sa punto ng karera ko na ayoko na lang basta magpatawa. Gusto ko pagkatapos ko pa yung patawarin. Pero hindi naman kami realize ninyo, pinapamulat sa isipan ng marami. Meron kami totoong kwento na isinasabuhay at meron kami binibigyan ng pagkilala at respeto sa mga karakter na binibigyan namin dito. Gusto namin matouch ang mga puso ninyo. Hindi sa gusto namin magpaiyak. Hindi yun. Ayaw namin yung magdrama tayo para magpaiyak tayo para may drama tayo. Hindi yun eh. Meron kami gustong iparamdam. At yun ang magiging dahilan kung bakit maaari kayo maiyak sa ilang mga sa ilang mga eksena ng pelikula. Pero makabuluhan ng kwento at yun po, may ipupulat sa atin, may ipapatanggap sa atin ng mga katotohanan at realidad sa paligid natin. Pero hindi pwede, hindi ko kayo patatawan sa Pasko. Kasi ito naman po si Maisy na yun ang sinimulang gawin sa inyo. Patawanin kayo ever since. At gusto kong ituloy yun hanggang kaya ko kung patatawanin kayo sa Pasko. Yun lang.